have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. In your endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. 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 Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, siyang lumikha ng langit at lupa. Muli, Ama, nato kami, Ama, sa iyong harapan para pag-aralan ang iyong salita. Patuloy, Ama, na ikaw ang manguna sa amin, and let your anointing, O Father God, ay patuloy, Ama, na sumaamin, Panginoon, as we continue, Lord, to humble ourselves to you, O Father God. We thank you, Lord, for the anointing, O Father God, and thank you, Lord, for your presence, Panginoon, na siya naming Ama kasama sa mga oras na ito. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, garner ng iyong salita, at garner rin, Panginoon, punasap, Panginoon, muli ang labi ng iyong lingkod, Ama, na mag-share ng iyong salita. Panginoon, thank you, Lord, at inaangkin namin, Ama, ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Parang natin ang ating Panginoon. Mapagpala pa kayo kanina pa lang. Amen. Amen. Sabi niyo sa iyong katabi, ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Amen. Yung maganda naman yung pwede yun sa lalaki at pwede yun sa babae. Amen. So ayan, ang ating pag-aaralan ngayon ay ating hahanguin sa Titus. Sa Titus chapter 2. At ang ating pamagat ay ating bibigyan ng pamagat. Mahahanguin natin sa the power of a living example. Amen. Kasi yun yung sinasabi na we need to be a mature Christian. If we are a mature Christian, we are a good example. Amen. So, basahin natin, tumayo tayo, maganda, lakas-lakas natin. Lalakas pa. Para pagka kasi ako yung volume, medyo maano yung ating lalamunan. Ha?
Titus chapter 2, verse 1 to. Ayan. Para hindi ako sisigaw. Yan. Si Pastor Jack na lang ang taga-sigaw. Ayan, siya na nagpatayo. Ayan ang gusto ko para hindi ako yung mag-voice out pa. Amen. Ayan. Yung bata yan. No? Okay, Titus chapter 2, verse 1 to. Sige, diretso. Basahin ninyo, verse 1. Okay, doctrine. At nakita nyo na? Amen. That the aged men, the sober, grave, tulungan nyo ko, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women, likewise, that they be, diretso. Sige, pwede Tagalog, sige. Has become those engaged in sacred service. Okay, verse 4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsilbi sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon. Amen? Malinis ang isipan at Sige. sipag sa gawaing bahay. Mabait at masunurin sa kanilang asawa upang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos na galing sa kanya. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Amen. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Hanggang saan mo? Hanggang 8. Okay. So, purihin ang salita ng Panginoon, makakaupo na tayo sa kanyang presensya. Amen. Ang ganda ng topic natin ngayon, ano? Kasi ito yung living an example. Tayo kasing mga Kristiyano ay, kung tayo ay nakikita na namumuhay na tayo ay mga modelo, na kung ang ating Panginoon Heso Kristo is a model, we need to be also a model also, no? At talaga naman na kinakailangan, pagka ikaw sinabing modelo, it means we are a mature, we need to be a mature Christian. Kasi hindi na tayo yung mga nagpapack up. Kumusta na ba ang mga taga Macau? Ayan, that is good. So, yun na nga, once a month, ay ako'y napapasyal dito, no? At talaga naman na this the will of God talaga once a month narito. At ang aking palang anak, ayan, si Mabel. 2 weeks lang siya. At saka si Pastor Jess. Ay, si Jeff pala. Ayan. So dito, itong Titus kasi, doon kasi sa Titus 1, dito kasi sa Titus 2, dito ay sabi ni Pablo, ay turuan ninyo ng merong mga magagandang asal at magturo ng maganda rin. So kung there is a positive way of teaching dito. Pero kung inyong babasahin sa Titus 1 verse 10, ang sabi doon, sabi sa Titus 1, sapagkat may maraming mga suwail, kinokontrast naman to ng Titus 2. Ang sabi dito, sa English for there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they are the circumcision. Muna tayo sa 11, whose mouth must be stopped, who sever whole holes, preaching things which they ought not for filthy luckless sale. Tawag ating Tagalogin, sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya. Munta tayo sa verse 11, nang ang kanilang mga bibig ay nararapat na matikom. No, sabi to ni So, matikom ang mga taong nagsisipangulo sa buong mga sangbahayan na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Pero ito ay kinontrast to ng sinagot to ng Titus na kinakailangan naroon tayo sa maayos na pagtuturo, magandang asal, lahat-lahat. So ito yung kinakailangan. Marami kasi mga talagang mga nagtuturo na you cannot see the way they teach, no? The way they talk, no? Makikita mo na after nilang mag-teach ay talagang naroon na pagkatapos nila nga sila itinatakwil, di ba? Ang sabi nga ni Pablo, my preaching and my teaching is not comes from the wisdom of men. It's not comes from the enticing wisdom of men. But galing sa
banal na espiritu. Amen. So dapat tayo rito, yung talagang pagtuturo kinakailangan manggaling sa banal na espiritu. Hindi yung pagka tayo ay tumatayo, naroon tayo sa personal na ano ba. So kinakailangan, ang salita kasi na po, it is not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. So pagka it's not by might, nor by power, but by the Holy Spirit, sigurado na ito ay merong impartation at yun ay magkakaroon ng rhema sa bawat puso ng mga nakikinig. Amen? So, ang salita ng Panginoon ay buhay at higit na mabisa kaysa aling mga tapa. No? And always remember that the Word of God is like a cleansing detergent. Na habang tayo nililinis habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, iyon naman ang naglilinis sa ating buong katauhan. Amen? Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen? Yan. Kaya tayo ay makinig. Makikita natin ang sabi dun sa verse 1 ng Titus 2, sabi dun, but I speak though the things which become sound doctrine. Ano ba iyong sinasabing sound doctrine? No? Ano ba ang sinasabi ni Paul na sound doctrine? Sound doctrine means solid foundation. Ito yung solid foundation natin na sa Book of Matthew. Ang sabi doon, meron dalawang tao na nagtayo sa ibabaw ng buhangin at meron din naman tao na nagtayo sa ibabaw ng bato, no? At doon sa yung tao na nagtayo sa ibabaw ng buhangin, nang dumating ang bagyo, nang dumating ang malakas na bagyo, ito ay bumagsak. Pero ang tao na nagtayo sa ibabaw ng bato, kahit na ito ay nadaanan ng bagyo, ito ay nananatiling nakatayo. So ito yung tayong mga lingkod o mga nakikinig ng salita ng Panginoon, mga Kristiyano na dapat tayo ay meron sound doctrine. Ano ba yung sinasabing sound doctrine? We must have solid foundation. No? Na kahit dumating ang bagyo, ang testing sa ating buhay, natural lang yan. Katulad laging ito is just an ingredients in our life. Ito lang yung ating fertilizer kung paano tayo ay magiging matatag sa lahat ng mga trials, persecution, testing na ating nararanasan, bagyo man yan. Nakatulad ng isang agila, na pagka merong bagyo, ang agila ay mapaimbabaw sa hangin. Na parang ganun, dapat ganun din tayong mga Kristiyano na mga anak ng Panginoon na nakakapakinig ng salita ng Panginoon na we are not just only a hearer but a doer of the Word of God. No? Para hindi natin ma-blaspheme ang salita ng Panginoon. Kasi meron kasi mga tumatayo na pagkatapos tumayo, makikita mo yung ginagawa ay hindi pa rin talaga nauugma sa kanyang itinuturo. So tayong mga Kristiyano, we must be a doer of the Word of God. So yung sound doctrine, no? Yung sound doctrine, makikita mo na dapat ito yung sinasabing solid in your faith, na talagang you have a deeper, no? Sa iyong pananampalataya, solid in love, and solid in patience. Kasi pagka nasa iyo na rin ito, no, you will not be shaken. No? Gumanon ka man, still, nakatayo ka pa rin. Bakit? Alam mo kasi na, greater is he who is in you than the one who is in the world. Amen? So, ang Panginoon natin ay mas malaki kaysa sa Panginoon ng mundo. Amen? Palapakin natin ang buhay ng bawat isa. At dito ay ating tatalakayin. Anong oras tayo nagsimula? So, ang ating topic ay ating hangoy, the power of living example. So, dito sabi nga sa Titus 2, provides a blueprint for living life that honors God. Siyempre, pagka tayo ay lumalakad na ay sa kalooban ng Panginoon, we are giving honoring sa ating Panginoon. Amen? Binibigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, in this chapter, Paul outlines the characteristics of the believer who is grounded in faith. Who is grounded in the faith. Let's take a look, no? Let's take a look at some key points from this passage. Tignan natin ang mga key points dito sa passage na ito. Meron lang tayong mga hihimay-himayin. Doon sa verse 1, ang sabi nito, the older men dignified and self-control. No? Kinakailangan daw yung mga matatanda. Mga youngsters. Si Pastor, ito yung binubulong-bulong sa akin kasi. Senior level. Mga youngsters. So, hindi naman din yung sinasabi talagang matatanda na. Tayo na yung Kristiyano na tayo, di ba? So, the older men dignified and self-control. Amen. Hindi ka rin matanda. Pupunta tayo dyan sa basa kung gusto nyo. Baka akala nyo sa matanda lang to. No? Binasa natin yan. So, dito, makinig. Dito lang tumingin.
Kasi pag Amen. hindi kayo nakinig, sayang yung pagkakausap na yung katabi mo, wala nang ano. So dito, the older men dignified and self-control. So Paul instruct older men to be dignified, no? Worthy of respect, no? Self-control and sound in faith. Sabi sa Titus chapter 2 verse 2, these qualities are essential for spiritual leadership. As believers, we should strive to live a life that commands respect, not just from others, but also from ourselves. Amen. Nakuha ninyo yun? So, ang sabi ito, we must be dignified and self-control. Kasi kaya nga, ayun o, kaya nga naroon ng 9 fruits of the Holy Spirit. Ano ang pinakalas dun? Self-control. So, it is you are controlled by the Holy Spirit. Kasi, kahit, ito na nga yung sinasabi natin pinag-aaral, marami ng mga pastor dito, ano, yung 9 fruit of the Holy Spirit, meron pang mga nagpipris na, siya mismo ang lose control. So, paano pagkatapos mong magpipris ka, ikaw mismong pastor ang lose control. So, they are not gonna believe you. Amen? Marami na akong kakilala na ganyan na pagkatapos mag-preach, siya pa yung nagwawala. Papatulan pa ang mga member. So, hindi ganon, di ba? Hindi ganon. If you are led, if you are controlled by the Holy Spirit, you are controlled by the Holy Spirit. And you know how to control yourself. Amen? So, kailangan, if you are a pastor, if you are a Christian, the Holy Spirit will live within us. Kaya nga, we are the temple of the Holy Spirit. Tayo ang templo ng banal na Espiritu. And kung tayo ay control pa rin, kinukuha pa rin natin ang pagmamaneho ng ating buhay, you control by your own self. Kaya anong nangyayari? Nababangga ka. Kaya anong nangyayari? Napapahamak ka. But if you allow God to be controlled yourself by the Holy Spirit, then but kahit na ikay maano din, nariyan pa rin, you are secure in the presence of the Lord. So kaya kailangan tayo living a life of example. We need to have self-control, dignified, no? Worthy, no? Kaya kailangan nasa atin yun. Na ay baka mamaya pinuputo ko sinta mo na katabi mo pagkatapos natin marinig ang salita ng Panginoon. Ang sakit doon, di ba? Pagka nasa atin ang banal na Espiritu, love, peace, joy, gentleness, humbleness, self-control. Di ba? Gentleness. Hindi yan nananapak yung hindi nananapak di ba? Pagka ikay nanapak na, ikaw na kumontrol ng iyong sarili. Amen? So, we must be controlled by the Holy Spirit. Amen? Pagka alam mo control ka ng Holy kagagawin ka na Oo. Narin yung pangusap ng banal na Espiritu. Anak, huwag mong gawin yan, masama yan. Amen? So, yung ating number 1, the old man dignified and self-control. Lahat tayo, no, kinakailangan. Mga pastor, kahit na, hindi lang not just only a pastor, kayo, mga naggagandahan, mga dalaga, no, mga dinata, na magaganda ang mga puso, akala nila. So, we need to be controlled by the Holy Spirit. Amen? So, yun yung ating number 1. Number 2, elder woman. Kayo, no? Kasi, huwag mo na raw sila, susunod na sila. The older woman, sabi doon, mentors of faith. No? I am here to mentor you. Mga youngsters. Pastora Cristina. Nasaan siya? Ha? Ano lang natin, ipa-recruit Hindi ko Eto. kasi nakakita eh. O, ayan. So, Lalagay ko eto, sa no? YouTube. Older woman, mentors of faith. Mentors of faith. Kinakailangan, yung mga katulad ko. Kinakailangan tayo maging ananain bilang we are mentoring. Mine-mentor natin ang ating mga nasasakupan. Mine-mentor natin ang ating katulad ni Elijah, Elisha, Timothy, Paul. Kinakailangan meron. Para pag ikaw ay umalis, meron maiiwan. Nakuha ninyo yun. So, kinakailangan, as a elder woman, kinakailangan, we need to be mentor. Hindi yung tayo ang kine-mentor. We need to be mentor them. Kinakailangan ma-mentor mo sila that they must walk according to the word of God. No? So, number 2, sabi, older women are called to be reverent in behavior. Ang tindi nun, ano? So, yun yung mga lingkod ng Panginoon. Kinakailangan reverent in behavior. Ang tindi. Pambihira, di ba? Ano yung reverend sa Tagalog? Kagalang-galang. Kagalang-galang yung puwit nakikita. Gawin yung pagtumo, kita na yung panty.
is reverend. Pag tumuwad, kita na yung dalawang di ba? So, kailangan tayo mga nanarito, katulad nyo, very simple, di ba? Simple, no, elegant, no, kinakailangan ka Presentable. galang. At alam mo, naigalang mo ang iyong sarili. No? Kasi kung hindi mo maigalang iyong sarili, how come ng iba igagalang ka? Amen. If you look reverent, they will also. Yes, amen. Ganun lang yun eh. So, kinakailangan sa elder women are called to be reverent in behavior, teaching what is good and training younger women. Kaya anak, sumunod kayo. Kaya sumunod kayo sa mga Amen. sumusunod sa kalong. Kalokpakan yung mga sarili niyo. Nakatawa si Maybeth. Yan yung aking anak ay napaka 2 years old ko siya ng aking iwanan. At ito pa lang ang time para kayo makapagbandi. Kaya kalooban ni Lord. Amen. Ito siya, oo. Bakasyon lang siya for 2 weeks na rin. At pinalalayan ni Pastor. Ayan, so sa elder called me to be reverent in teaching what is good and training younger women. Sabi nga sa Titus chapter 2 verse 3 to 5, this highlights the importance of intergenerational relationship and mentorship in the church. We can learn from one and grow in faith together. Katulad ng ayan, si anak Susan niya. Yes. I'm mentor her. And si Pastora Cristina. And yes. At alalahanin niyo kung sino nag-mentor sa inyo, dapat yun ang inyong gayahin. Baka mama yun ang mentor sa iyo, kakaiba sa iyong inuugali. No? Kinakailangan. Kaya nga sinabi ni Lord, ni Paul, imitate me as I imitate Christ. It means, ang ini-imitate ni Paul ay ang ating Panginoon. No? At maging nakuha ang anointing ni Elijah, ang anointing ni Elijah. So, ganun yun. Kinakailangan, pag kayo merong mine-mentor, you need to follow them para makatch mo. No? Amen. Makatch mo. We need to catch the vision. We need to catch what is good and what is right. Good na, right path. So, ito yun. So, number 2, elder woman. The elder woman are called to be reverent in behavior. Kinakailangan, huwag tayong magpuputo o tsinta. Huwag tayong magpa-popcorn. Kinakailangan ay maayos at reverence sa ating Diyos. No? Pero meron din naman akong kakilala. Reverent, holy-holy. Pagtalikod mo, sinasakmal ka na. May ganun. Meron talaga akong kilala mga ganyan. And in life is reality. Katotohanan yan. Minsan nga, pinakain mo, tutukain ka. No? So, hindi talaga may iwasan yung mga bagay, but you need to be prepared. Fasting na lang. Always remember that we are not fighting against flesh and blood, but by the power and ruler in darkness in this world. Pero sinabi ni Sultan, it is not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Wala pa rin magagawa ang masamang espiritu if you are controlled by the Holy Spirit and if you allow yourself to be controlled by the Holy Spirit. Kasi, kaya nga sinabi, it's not you who is living in you. Sino ang nananahan sa iyo ngayon? Ang banal na espiritu. Eh, pag ikay nagwawala, sino ang nananahan sa iyo? Emperador. Emperador. So we must be controlled. Si Mr. by the Jean. Holy Spirit. So ayun na, nasa older woman na tayo, ha? Amen. Older woman must have a reverent behavior. Mga youngsters. Merong reverent behavior. Doon naman tayo sa younger woman. Oh, kami yun. Yan, younger woman. Feel namin yun. Living with purpose. Mga kabataan, babae, kinakailangan tayo ay mamuhay ng merong purpose sa buhay. Alam ba ninyo na pagka ikaw ay walang purpose sa buhay, walang direksyon ang buhay mo. Naalala ko merong nagsabi sa akin, umiyak siya, sabi, Mami, ang sabi nung aking kapitbahay, wala raw akong vision, wala raw akong pangarap sa buhay. So ang buhay niya, wala talagang direction. Saan ba ako pumunta? Sa kaliwa, sa kanan? Aatras pa, aabante. So pagka ang buhay mo ay walang purpose, ano yung purpose sa Tagalog? Layunin. Pagka wala kang tinatarget din sa iyong buhay, ay wala ka talagang patutunguhan. You must have plan. Kinakailangan meron kang purpose sa buhay. Halimbawa, I want to serve the Lord. So, pagka I want to serve the Lord, it means mag-i-stay ka sa presensya ng Panginoon. Maglilingkod ka.
Pero sinasalita ng Panginoon, Matthew 6:3, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, yun na yun, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, when you want to have purpose in your life, isik mo muna ang presensya ng Panginoon. At itanong mo sa Panginoon, ano ba ang gustong mangyari mo sa aking buhay? Pero Lord, meron din ang pangarap sa buhay ko. Gusto ko Lord na magkaroon ng magandang trabaho para ako makatulong din sa iyong gawain. Gusto ko Lord na makabili, walang problema. Lord, gusto ko Lord makabili ng lupa para makapagpatayo ng apartment. So kung meron ka ng apartment, 5 pintuan, at pwede ka nang mahiga. Ito lang. Ito lang pala ba? No? Doon sa bago. Pagka meron ka ng 4 na pintuan na kwarto, no? No, nakompleto to. Later on, pwede mo na siyang paupahan. Wow. Nakuha ninyo. At kung gusto mo na mag-form sa trabaho, huliga ka na lang. Huwag mo lang pababayaan na maglingkod sa Diyos. Uunahin mo lagi ang ating Panginoon. At kung gusto na mag-asawa, eh di mag-asawa ka. Bakit kayo nagkakagulo, walit kang sa asawa? No? Si Bunso, walang kasama. Ito, no, pagtuturo, no? Magpapasakay. Younger woman living in purpose. Yes. Alam niyo si Pablo. na. Ano nga yung tubig ko ron? Alam niyo si Pablo. Ang sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Hindi ako sumusuntok sa hangin. No? Alam ni Pablo kung ako. Salamat. Alam niya si Pablo, hindi siya sumusuntok sa hangin. At si Pablo rin, ay dinidisiplina niya ang kanyang sarili. I beat my body and put it into subjection. So, when I preach to others, I myself not be disqualified. So, si Pablo, kasi kung saan siya mahina, doon siya talaga pinalalakas naman ang ating Panginoon. Amen. Pero si Pablo, meron siyang thorn of the flesh. Lahat tayo, meron tayong mga kahinaan. Yes. Ano yung kahinaan na yun? Kung saan tayo mahina, doon tayo palalakasin ng Panginoon. No? So, tayong mga nakakilala sa mga we need to have purpose. At kinakailangan, alam mo, ano ba yung purpose mo sa buhay? Pagka wala kang tinatarget o purpose sa buhay, wala talagang direksyon. Lord, ganito, magplano kayo. No? Magplano ka sa buhay, earn money, sige, magtrabaho ka, pag nakaipon na, magpagawa ka ng 4 na pintuan, kasama yung kwarto. Lagyan din ng halaman, para mga puno. Para lagyan ng mga puno, taniman din ng mga prutas. Mga bangko. Oh, no, after 3 years, kung gusto mo nung, I want to rest, but Lord, I want to serve you. You can lie down, you can go to church, serve the Lord, meron kang dumarating na provision. Yes. No? Wisdom. Kasi Amen. it's a wisdom that comes from the Lord. No? Ako, talaga, nag-iipon ako kahit tayong mga domestic helper dito. We need to save even $200 a month. Yes. Kasi pagka tayo ay nawalan, pag-uwi natin ng Pilipinas, hindi lang sa ano, in reality, Yes. yung tunay na buhay, pag ikaw ay nagkasakit, minsan ang mga anak mo, hindi ka matulungan. Correct. Correct. Nakakita niyo yun? Hindi naman Amen. ano, That's hindi, it's true. reality. Ang dami Amen. ng mga anak, mga magulang na pinabayaan ng mga anak after na magtrabaho sa abroad. Pero ang mga anak naman, ako, naging anak din ako. No, of course, naging anak. Pero magalang ako sa aking Ikaw magulang. talaga, Pastor. Magalang naman si Mabel sa akin yan. No? So, living in purpose, no? Hindi man sa matanda o sa bata, we need to have purpose. Ano ba ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Oh Lord, this 2-3 years, Lord, mag-work ako, mag-iipon ako, magpapatayo ako ng 4 na pinto, may kwarto, may mga halaman. Lord, after this, Lord, meron na akong income, mahihiga na lang ako. And I can help my parents or something. So, nakahiga ka na lang, pero meron dumadating. Amen. Nakuha ninyo yun? Amen. It's a wisdom that comes from the Lord. Nakuha ninyo yun? So, pagka gano'n ang ating gagawin, wala akong dapat pagsisihan.
hindi kayo magsisisi. Kasi God gave you wisdom. Yeah. But if you don't have purpose in your life, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Ang iyong buhay, para ka lang pinatay sa hangin. Tinatangay ng hangin. Ang isip natin ang ngayon ang hangin. Kasi Di alam hindi kung ka. saan ang Parang yung tungo. bandahon na tinangay tinangay sa Tinatangay ng dagat. hangin. Gaganon-ganon na lang, walang direction. So we must have direction in our lives. Amen. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Have a purpose, plan. Or if you want to get married and have work. No? To feed your children, to help the church. Wow, after that, sa 3 years na iyon, sa laki ng iyong savings, project. 4 na pintuan na may kwarto na may Oh. pool. Diba? Yeah, so, you can lie down and rest. Dumadating na yun. Bakit you have income already every year? Palapakan yung mga sarili. So, meron kayong natulog doon? Marami kasing mga nagpo-for good na pagdating sa Pilipinas na matanda na walang ipon Nagsisisi. dito. Huli na ang lahat. Yes. Bakit wala nang lakas? Puno Wala lang nang lakas. No? Reality. So, as long as na tayo ay merong lakas, huwag natin sayangin and we need to prepare ourselves. Pakainin natin ang ating spiritual always ng pagkain spiritual, gano'n na rin ang pagkain physical ang ating katawan, healthy food. Amen. Amen? So, palakpakan muli ninyo ang mga sarili. So, younger woman are encouraged to love their, wala pa naman yung mga pagka meron ng asawa, mahalin niyo ang inyong asawa. Yun. No? Mahalin ninyo ang inyong asawa, Future. love their husband and children. Be self-controlled. Be self-controlled, pure and kind workers at home. Ito ang mahirap. Pagka tayong nakakilala na sa Panginoon, dito ay holy, at pagdating sa bahay, nagpuputukot cinta ka, hindi maaakay sa paano ng Panginoon ang iyong pamilya. We must living a life of example. Nakuha ninyo yun. Kasi meron din ako mga kakilala na talaga namang mismong pamilya niya ay hindi niya maakay at doon siya kasi pagdating sa kanyang pamilya, iba ang ugaling nakikita sa kanya. Kaya anong nangyayari? Yung mga anak naroon kung saan nagpupunta. Okay lang yung masiran mo siya, at least ginawa mo ang iyong part sa iyong buhay. Okay ka sa iyong mga anak, you have a good attitude, at you feed them. Kumbaga sa nakikita yung magandang ugali sa iyo, makakasama mo sila. Pero kung ikaw na mismo ang tumasayo sa pulpit, tapos pagdating sa bahay, ikaw rin ang kinatitisura ng iyong pamilya, wala yun. Wala yun, di ba? Naalala ko nga sabi ni Mabel, Mama, ang dami mong ilaw. Akala ko kung ano sinasabing ilaw, yun pala yung mga kumuko dito sa akin. Yun yata. Meron pa kayong susuot na jacket na merong mga ganun-ganon. Sabi niya, hindi susuot. Susuot kaya ang dami ng mga nakukuti-kuti. Sabi ni Mabel, Mama, wag yung anak, alam mo kasi yung mga anak minsan marunong silang Yes. sa passion. Anak, kung ako naman ay matanda na Ibang passion na yan. Ibang ilaw. Bilan mo ng ilaw. ang dami ko raw Yung iba-ibang ilaw sa nakahiga. okay naman, nagtatawa na tayo. Amen. Kaya yan naman. So, 4 na tayo. Ayan, kasi kayo tawa kayo ng tawa eh. Basta, itara ko sa iyo, kung kayo matatagal pa rito, kung gusto nyo magtrabaho, ilagay sa inyong isipan. If you want to have a purpose, it's not just yung for 4 na pinto. Sige lang, any kind. Basta ang mahalaga, meron kang tinatarget sa buhay. Amen. So, number, na tayo? 4. Young men. Young men. Living sensibly. Ano yung sensibly sa Tagalog? Sensible. Anong Tagalog sa sensible? So, Paul exhorts younger men to live sensibly with self-control, no? In a world that often promotes excess and indulgence, believers should stand out for your wisdom restraint. Tayo kayong mga young men, no? Kinakailangan,
ano na rin to, kahit lahat na sa atin to. Ang sabi doon, believers should stand out for their wisdom and restraint. Kinakailangan talaga, whatever, meron kasing wisdom that comes from the world at meron din wisdom that comes from God. So, kinakailangan ng ating wisdom ay galing sa wisdom na galing sa ating Panginoon. Ang sabi nga ni Pablo, my preaching and my teaching is that comes from the enticing wisdom that comes from men, but the wisdom that comes from the Lord. Amen? Amen. So, itong ating ginagawa na ito, as long as we listen to the Word of God, narin yung ating the wisdom that comes from the Aden. Ano? Kaya patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita at makita nyo, you're growing in faith. Mag-grow tayo sa lahat-lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. So, yun ang ating number 4. So, the importance of sound natin, hanggang 4 lang tayo. Yung sabi ng the elder men, yun lang atin, the older woman, the younger woman, and younger men. So, ano ba ang importance of sound preaching? Sabi doon, throughout the passage, Paul emphasized the importance of sound teaching. Sabi nga sa Titus chapter 2, 1, 7, 8, and 10. As believers, we need to be grounded. We need to be grounded, no? Grounded in the truth of God's word and live out our faith in a way that honors here. Kinakailangan tayo ay manatili sa ating pananampalataya. We must have solid in faith. We must have solid in love. And we must have solid. We must have solid in doctrine. Solid in patience, solid in faith, solid in love, solid in our faith. We must have solid doctrine, truth. The word of God is truth, and it will never return void. Heaven and earth shall pass away, but the word of God never return void. Amen. So, as long as we listen to the word of God, always obey and listen to the voice of God. As long as you want to have purpose in your planning sa iyong buhay, do your part. At bahala ang Panginoon. Gawin mo lang kasi faith without action is dead. Kung hindi ka mag-a-action, ito nga, di ba, nakatingin ka lang dito. Sabi mo, gusto kong pumunta doon. Ayaw mo namang bumago. Paano ka makakapunta dito? Nakuhanin mo yun? So, faith without action is dead. Huwag nating sayangin ang oras as long as na meron tayong kalakasan, gawin natin ang gusto nating gawin. Amen? So, always learn from the feet of God and we must have sound doctrine. Solid in faith, solid in love, and solid in patience. Amen? So, let's stand on our feet. Hallelujah.